Kagaya ng mga napaksa natin nakaraang linggo, ang isipan natin po ay dapat ay magbago. Sa paanong pagbabago, ang sabi ng ating unang nakagisnan, ugali, mga bagay ng pamamaraan ng buhay sa lupang ito. Pero pangalawang bagay lang po yon. Ang katotohanan ng tunay na pagbabago ay yung ating isipan sa pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Yan po yung ating papaksain. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 from verses 18 to 21, ang karunungan po ng Diyos ay si Kristo. For preaching of the cross, yung pangangaral daw ng krus para sa kanila ay isang kamangmangan. To them that perish, foolishness. Sino yun? Yung mga hindi nanampalataya, yung hindi mga nagpahalaga sa mabuting balita. But sa mga believer, but unto us, which are saved, it is the power of God. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao kasi po, ang hinahanap na kapangyarihan, yung magiging kapakinabangan sa laman. So mapapansin ninyo, yung mga miracle na benefits ay ang flesh, wala sanang masama. Pero doon nakatuon yung hinahanap nilang kapangyarihan. Kaya ito yung nakakagulo sa isipan ng marami. Ang pagbabase ng kanilang pananampalataya ay sa mga bagay na nakikita ng mata. Pero dahil nga yung journey ng ating pag-aaral ay nakatuon ang ating mga isipan sa mga bagay na hindi nakikita, at ito nga po ay ang mga bagay na espiritual. Mahalaga sa mata yung pupil. Kung saan nandun yung pupil, alam niyo yung pupil, yung pinakaitim, so, doon yung nakapokus ng kanyang tinitingnan. Ang contrast ng ating pinaksano nakaraan, yung pupil ay nakatingin sa baba, so doon siya nakatingin. Ito naman dito nakatingin. Pero yung paksa po natin, tayo po ay kung meron tayong dalawang pagkatao, meron din naman tayong dalawang mata. Ang paksa po natin ayon sa ating mga nakaraang mga paksa, kung babalikan natin doon sa Luke chapter 11 verse 34 to 36 ay ang ilawan ng ating katawan, ang ilawan daw ng katawan ay ang mata. Sa isang katawan, ang pinakailawan ay ang mata. Kasi yun yung nakakakita. The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, or kung mabuti ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat kung ito'y may sakit or masama, ang katawan mo naman ay puspos ng kadiliman. But when thine eye is evil, pag daw may sakit, pag masama, ang katawan mo naman ay puspos ng kadiliman. Nung araw, medyo iba ang interpretasyon natin dito. Pero saan ba nanggaling yung mata dyan ay ang pinaka kumukuha ng atensyon ng tao ay yung mata. So kung ano yung nakaka-attract sa mata, natatangay ba ang buong katawan? Napapalingon or nakapokus, nakatuon, yung atensyon ba? Yung atensyon. Saan ba yung atensyon mo? Yung atensyon kung saan ang pinahahalagahan mo, ang ginagamit natin, anong maganda, una ay yung ating mata, connected sa ating isipan. Ang pag-aaral natin ay sa espiritual na mata, binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na spiritual or supernatural eyes. Sangayon sa Ephesians chapter 1 verse 18. Tingnan natin. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Ano po yung mga pangako ng Diyos? Napaka-importanting ito'y makita mo ng isang tao, lalo na ng isang mananampalataya, lalo na ng isang Kristiyano. Kaya ang ginigising dito po sa atin, kaya napaka-importante nung makuha mo yung lengguwahe ng Bible. Kasi nga hindi laging literal interpretation sa Bible. Kagaya niyan, yung eyes, hindi siya literal. Ang tinutukoy dito ay yung ating mind, yung ating isipan. Sabi ko nga nung nakaraan, binigyan tayo ng Diyos ng isipan para makaunawa
maka-analyze. Matutunan natin madesisyonan kung ano yung ating tamang gagawin, pipiliin. Binigyan tayo ng Diyos. At ang isipan na yan ay hindi dapat mo lamang gamitin sa mga bagay na panlupa. Yung spiritual eyes mo, hindi lamang dapat nakatingin sa mga bagay na panlupa. Ang nakalulungkot, ang isang tao na hindi mabuborn again, hindi mauunawaan yung katotohanan na ating pinag-aaralan, na kapag siya'y nakatuon lamang sa mga bagay na panlupa, let's say yung mga building, yung mga bahay, di ba? Yung mga tanawin, yung dagat, ito lang yung bagay sa mundo. Yung mga bagay sa mundo, yung mga pangkabuhayan sa mundo, iba yan. Kaya sabi nung sinabi ko kanina sa 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not. Dahil daw dito, hindi tayo parang gumigive up o napapagod. But though our outward man perish, bagaman yung ating taong panlabas, itong physical, ay pahina ng pahina as time goes on. Bagaman iniingatan natin, nagpapadoktor tayo, pero alam natin, pahina yan ng pahina. Kasi nga, ito ay temporal. Yet the inward man. Pero sa isang Kristiyano, yun daw inward man niya, renewed day by day. Lalo na yung ating isipan. Bakit? 17. For our light affliction, which is but for a moment. Yun daw ating mga dinaranas na mga pagtitiis o anumang mga negatibo. Dito sa lupa, ito'y pansamantala lang. Kaya sabi dyan, worketh for us as a far more exceeding and eternal way of glory. Ibig sabihin, tayo'y patuloy pa rin ang ating atensyon, yung paggawa natin, ay lalong doon natin binibigyan ng bigat ng focus o ng atensyon doon sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos. Kasi nga, yung sinasabi po dyan na glory ay yung mga bagay na espiritual. Tingnan niyo yung verse 18. While we look not at the things which are seen. Sapagkat hindi raw nakatuon ang ating isipan o ang paningin sa mga bagay na nakikita. But at the things which are not seen, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yon? Yun nga yung unang-una, yung mga sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ano yung mga pangako ng Diyos. So yung salita ng Diyos sa ating isipan, nagbibigay ng larawan, nagbibigay ng picture, pinapakita niya yung mga pangako ng Diyos. Kaya kung tawagin po yun ay heavenly, eternal. But the things which are not seen, yung nga daw ay, sabi dyan, while we look not on the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Yun daw mga bagay na nakikita, yun yung mga bagay na earthly, panlupa. Lahat daw ito, sa isang tao, temporal. Bakit temporal? Kasi hindi naman siya mag-i-stay ng habang buhay sa lupang ito. Although yung mundong ito, sabihin natin na talagang hindi ito mas matatapos, pero ikaw na nabuhay sa lupa, pansamantala lang, mawawala ka rin. Hindi tayo mananatili. O balikan mo yung mga panahon, mga nakaraan. Pag nakita mo yung mga picture ng mga matatagal ng mga nabuhay sa lupa na ngayon ay wala na, diba? Sarap alalahanin, sarap tingnan. Minsan makikita natin sa Facebook yung mga picture ng mga dating nabuhay. Yung mga dati nilang mga kultura, pinapakita. Pero wala na yon. Lumipas na yon. Darating ang araw, tayo rin magiging kagaya nila. Makikita ng mga future na mga mabubuhay sa lupang ito, na itong ating generation na to. Magiging kagaya rin tayo doon sa mga nakikita natin picture ng mga nakaraan. Pinapakita doon na ang bawat tao na bubuhay sa lupang ito ay pansamantala lamang. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ibig sabihin, dinadala tayo ng salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Kaisipan ng Diyos. Bakit? Kasi nanggaling yan sa isip ng Diyos. Ipinahayag lamang sa mga propeta, sa mga alagad, kina Apostol Pablo, at nung nakumpleto, ito na yon. Ang gagawin na lamang natin na basta pinag-aaralan, inuunawa para magkaroon ng picture doon sa ating isipan yung mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ipinapaunawa sa atin na yun ang dapat mas nating paniwalaan. Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing by the word
of Christ. So yun yung kayamanan. Noong nakaraan, pinaksa natin na tayo'y mayaman na. Pero yung kayamanan ginawa ni Jesus, spiritual yan. Pero yung nagbibigay ng larawan yan at value, kahalagahan yan, kahit hindi nakikita, ay ang salita ng Diyos. Kaya kung ang isang tao, yung kanyang spiritual na mata, which is yung mind natin, ay nagamit mo lamang sa mga bagay ng karunungan ng mundong ito, na wala namang masama para makasalba ka. Ang nakakalungkot lang nung araw, ini-apply palagi ang pananampalataya at salita ng Diyos, pangkabuhayan lang sa lupa. Kaligtasan na huwag kang magkasakit, gumaling ka, makaraos ka sa buhay, magkaroon ka ng magandang buhay, palaging ganon. Hindi natin binabasama. Pero mali kapag doon lamang naka-apply yan. Kasi sasala ka na doon lang nakatuon yung mga bagay na ini-apply ng salita ng Diyos dito sa lupa. Kagaya nung pinaksa natin, nung nakaraan, yung Old Covenant, sa New Covenant, ito flesh. Nakatuon sa physical. Ito, spiritual. Yun ang pagkakaiba. Magkakontra yan. Nagbanis na yan. May kakulangan, sabi ng Hebrew 8, 10, 9 and 10, may kakulangan ang unang tipan sana. Kung sana ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana nangailangan pa ng bago. At ito yung pinaka-final. At dito, sa pag-aaral natin, dito, tinapos sa cross yung yung sin in the flesh. According to Romans 8:3. Alam niyo, ito yung kagandahan ng ating pag-aaral kung makikita ninyo. Although minsan parang boring yung style ng ating pag-aaral, hindi kagaya nung araw na parang kinakailangan yung masaya, mga magandang programa. Hindi naman ako totally against doon kaya lang doon na lang napatuon. Nagkaroon ng kakulangan ng kaunawaan sa learning o pag-aaral na patungo sa knowledge. Yun ang importante yung grow in the knowledge of grace. Lumago tayo sa kaalaman, sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Dahil yung paglago, yun yung nagbibigay ng kaunawaan sa kagandahan ng plano at pag-iisip ng Diyos. Di ba? Pinag-aralan natin last Sunday yung Ephesians 1:4 and 5 na before the foundation, wala pa itong Old Covenant, ang vision na ng Diyos o yung pinaka-pangarap ng Diyos na itinalaga na niya before the foundation of the earth ay ang mga taong maging banal, walang dungis, at makaranas ng pagkukupkop ng anak ay sa pamamagitan lamang ni Kristo, sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. So, dito, ang pangarap ng Diyos ay punong-puno na ng pag-ibig. At ang sabi ko nga noong nakaraan, kung hindi mo naintindihan yung gospel, ay baka ma-confuse ka. Kasi napag-unawaan natin yung revelation ng mystery ng gospel ni Paul ay talagang meron ng sin in the flesh na nung dumating yung law, na-revive, nabuhay yung sin, at ano nangyari? Ay sabi ni Paul, ako'y namatay. Ang namatay yung kanyang espiritu, yung kanyang inward man. So paano namatay? Sa kanyang isipan, nagkaroon ng conscience, nagkaroon ng konsensya na siya'y guilty sa kasalanan. Sa isipan niya, alam niya na siya'y nagkasala sa Diyos kasi yung law, yung utos ng Diyos, hindi nasunod at hindi talaga masusunod. Sapagkat mayroong sin in the flesh na nasa tao. At yan ay ang isang magiging malaking katanungan nga darating sa iyong isipan kung hindi mo naiintindihan na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pag-ibig, di ba? Sa pag-ibig. Ibig sabihin, dinisign niya to dahil sa kanyang pagmamahal. Ang gusto niya sa tao talaga ay makasama niya magpakailanman at hindi lamang yung magkaroon ng magandang buhay sa lupang ito. Dahil ang lupang ito is parang ginamit lamang niya na isang staging point. Ang buhay sa lupang ito ay staging point lang para sa pinakapangarap ng Diyos nung una pa man. Ephesians 1:4 and 5, 2 Timothy 1:9. Tignan mo yung 2 Timothy 1:9. Who had saved us and called us with an holy calling. Ang pagkatawag talaga sa mga iniligtas ng Diyos, yung sila maging banal, sabi niya, not according to our works. Kasi sabi ng Ephesians 1:4 and 5, sa pamamagitan ni Kristo, magiging banal. Sa pamamagitan ni Kristo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng krus, di ba?
Yung ginawa niya sa cross na yung sin in the flesh na problema ng tao na hindi kayang sumunod sa law ay siya yung gumawa ng solusyon. Sapagkat sa pagsusugo ng anak sa kanyang anak na nag-anyong lamang salarin in the likeness of sinful flesh. Ang ganda sana pag lalong tayo nakapokus. Kaya importante dito, nakapokus. Hindi biro po itong sinasabi ng looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi yung faith na yan, hindi naman atin, faith of Christ. Yung nagligtas sa atin, faith of Christ. Kaya po biyaya. Pananampalataya ni Kristo. Si Kristo ang nanampalataya. Kasi yung faith natin ay, bilang tayo ay nasa laman, ito po ay hindi perpekto. Ang faith po natin ay pabago-bago habang tayo ay nasa laman. Pero yung faith of Christ, yun yung ating pinaniwalaan. Ano yung faith of Christ? Yung ginawa niya sa krus. Yung imposible na magawa ng tao, magiging posible sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kagaya niyan, na yung imposible ay naging posible. Ang tumutukoy doon, hindi sa laman. Ang tinutukoy doon is spiritual. Kasi wala tayong kapag-asa na makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Wala tayong magagawa. Kaya yung imposible na tayo makalaya sa kasalanan, naging posible. Pero nakakalungkot yung karamihan sa mga interpretation, iniya-apply sa physical. Pag may problema ka, walang imposible sa Diyos, makakaraos ka dyan. Wala namang problema sana. Kasi kahit hindi mga Kristiyano, nakakaraos sa problema. Minsan nga, daig pa nga tayo nung hindi Kristiyano sa teknolohiya. Kaya, makikita natin isang malaking pagkakamali pagka in-apply mo palagi yan sa physical, sa mga bagay ng panlupa. Isang malaking pagkakamali. At yun ang ating pinagpapasalamat sa Diyos, na nakita ng ating mga mata ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Na kapag ikaw ay nakamasid talaga sa ginawa ni Kristo Jesus, na siya yung nagpasimula at tumapos ng ating pananampalataya, the finisher of our faith. So titingnan na lamang natin yung ginawa ni Jesus at yun yung ating pananampalatayanan. Amen. Diba? Napakabiyaya nga. Ang importante lang dito is simpleng-simple lang yung focus ng ating isipan. Yung ating spiritual na mata na dapat ay magliwanag yan. At kung halimbawa nga ay, minsan nga meron tayong kausap, tayo na makakauna. Pag ang kausap mo, hindi interesado sa kwento mo, ang isip niyan, naaagaw ng iba. Kasi iba yung mas mahalaga sa kanya. Pero pag ang ikukwento mo, yung viral, yung talagang pinapaksa ng marami, kahit na merong gustong dumistract sa attention niya, yung dumidistract, babaliwalain niya yun at ibibigay niya yung kanyang attention doon sa gusto niyang maintindihan at malaman kung ano yung viral, chismis, kung ano yung mga talagang pinakikinggan ng marami. Alam niyo, napakapalad po natin, although hindi ito masyadong napapahalagahan ng marami, yung lubusang unawain ang kagandahan ng mensahe ng salita ng Diyos para sa kanyang mga pangako. Yung ating mamanahing mga pangako. Kasi meron siyang ipamana sa atin. At yun nga yung buhay na walang hanggan na pinakamataas na antas ng kayamanan kung ating pag-aaralan. Alam niyo yung ibig sabihin nito? Ang krisis sa isang tao ay kapag meron pang ibang mas mahalaga sa kanya kaysa sa pangako ng Diyos, hindi niya talaga bibigyan ng atensyon, panahon, ang salita ng Diyos. At kung ang kanyang atensyon ay kung ano yung focus ng marami, majority, may problema po doon. Kasi ang ating bibigyan ng pahalaga sa iisa, hindi sa marami. Yung nag-iisang Diyos, amen? Hindi yung sa karamihan. Kaya dito, ang labanan, sabi nga, majority is not the winner. Kung dito sa lupa, majority is the winner, kaya nga ang karunungan ng sanglibutan, kamangmangan sa Diyos. At ang karunungan ng Diyos, kamangmangan sa sanglibutan. So, ba't pinapaunawa sa atin ito? Ipinapaunawa sa atin ito na para magising ka na huwag kang patatangay na kung ano yung takbo ng karamihan, doon ka pupunta.
Dahil ayaw mo na merong silang masasabi sa'yo. Ang gusto mo palagi, marami kang kakampi. Yung maraming pupuri sa'yo, maraming magbibigay ng parangal sa'yo. Yun yung malungkot. Kapag yun po yung laman. Makalaman yun, hindi po yun espiritual. Sa espiritual, ikaw at ang Diyos. Relasyon ang pinag-uusapan dito. Hindi yung relasyon sa tao. Bukod yung relasyon sa tao. Ang pinag-uusapan dito yung relasyon sa Diyos. Kaya kung ang kahinaan ng isang tao ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao, ay parang testing talaga ng Diyos sa atin kung ano pagpapahalagahan mo. Yung sasabihin ng tao, yung kalakaran ng marami. Kaya nga, sa Acts, nalimutan ko lang yung talata, anong bansag sa mga apostol? Narito ang mga taong bumabaligtad ng sanglibutan. Ano ibig sabihin ng bumabaligtad? They are against the flow ng majority. Ibig sabihin, ikaw ay sumasalungat sa kaisipan ng nakararami. Mahirap yun, di ba? Nakasalungat ka sa kaisipan ng marami. Pero nakikipagkaisa ka sa kaisipan ng salita ng Diyos. At alam naman natin na majority hindi masyadong nagbibigay ng pahalaga. Minsan, nag-post ako, ipinost ko yung katuruan ni Brother Ray, yung The World to Come na naging mensahe sa atin. Almost mahigit 1 oras yun. Ang sabi ko doon, nilagay ko doon, pakinggan niyo pong magaling, makikinabang po kayo. Kailangan lamang po ang tiyaga. At kailangan po, bigyan niyo ng mataas na authority talaga yung scripture, salita ng Diyos sa buhay natin. At mauunawaan yung kagandahan. May nag-react doon. Ang sabi, nangangarap ka na ibubuhos namin ang panahon namin sa 1 oras na yan? Wala tayong magagawa. Hindi nila naiintindihan na kung bibigyan ng atensyon at focus, napakalaking kapakinabangan. Ang sabi ko nga, minsan nag-iisip tayo na mayroong mga tao na tumutulong sa atin, lalo na minsan tayo nasa krisis. Ang sabi ko, the best pala na maibibigay mo, maisusukli mo para ikaw ay makapagbigay ng tanaw ng utang na loob, ay kung wala kang maibalik na physical, financial, ito, spiritual. Kaya nga lamang, hindi agad nila makikita yung kahalagahan nito, yung benefits nito. Kasi nga karamihan, hindi ito napapahalagahan. Pero kung gusto mo talagang tumanaw ng utang na loob sa isang tao, walang iba kung hindi yung ikaw ay mag-ebanghelyo. I-share mo. Walang hihigit na benepisyong maitutulong ka sa iyong kapwa. Dito nga, magaganap yung kung iibigin mo ang iyong sarili o iibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Na sa spiritual, iniligtas ka ni Kristo, biyaya. So paano mo maiibig din? I-share mo din sa kanila at ang panalangin natin, maunawaan din yung kagandahan ng benepisyo nito. Kasi nga, ang malakas na hatak, mas marahil ito talaga yung sinasabi na maluwang ang daan, ay yung nakikitang literal. Yung mga nakikitang mga bagay na pangmundo. Kasi andito yung kompetisyon ng marami. Di ba? Pagalingan, performance, self-performance yan eh. Yung mga talento mo, ano yung makukontribute mong kagandahan sa lupang ito. Pero alam natin, panlupa lang yan. Although, walang masama na makikinabang yung mga bagay na panlupa. Pero ang focus ng Diyos, hindi dyan. Ang focus ng Diyos ay yung hindi nakikita ng mata. 2 Corinthians 4:18. Maliwanag po ba yon? Nakikita po ba ninyo yon sa inyong isipan? Na yung ipinapahalagahan talaga ng Diyos, hindi lang dito sa physical. Hindi yung buhay sa lupang ito. Dito sa buhay sa lupang ito, mula na isilang ang isang bata, alaga ng isang magulang hanggang sa siya matutong lumakad, hanggang siya ay mag-aral, pumasok sa school, hanggang sa siya ay makagraduate, may toga, hanggang sa siya ay mayroong profesyon, halimbawa helmet, engineer yan. Pero alam natin, lahat yan, pauwi yan nga sa asawa siya, maging lolo, hanggang sa bumalik uli sa lupa. That is life sa earth. Pero iba yung pangako ng Diyos sa kabilang buhay, eternal life. At yun yung pinaka-importante. Kaso mo, ang mas lalong nakatuon ang pansin at focus ng mata ng tao, dito lang, ang buhay sa lupa. Laging lamang yan. Kaya masasabi ko na yan ang maluwang na daan. Na ang atensyon, kung ang mata mo ay puspos ng liwanag, di ba? Puspos ka ng salita ng Diyos.
Kung ang mata mo ay puspos ng kadiliman, dito lang yon sa lupa. Kasi ang nagbibigay lamang ng liwanag, si Jesus. Jesus is the light. Si Jesus ang ilaw ng sanglibutan ito. At anong dala-dala ni Jesus? Eternal life. Agree po ba kayo? Diba? Ito po'y simple lang. Sabi ko ako hindi na magmemensahe nung kung ano-anong magandang mensahe. Ito lang. Simple lang na ituon natin yung ating atensyon na huwag lamang tayong nakatuon sa mga bagay dito sa lupa. Walang masama mag-aral, mga bagay sa lupang ito. Pero huwag nating pababayaan yung sinasabi dyan na ituon natin ang ating isipan sa mga bagay ng Diyos. Kaya sabi ng Colossians 3, kung kayo nga ay binuhay na mag-uli ni Kristo Jesus, ito yung mga born again. If you then be risen with Christ, ito po yung mga born again. Resurrected na. Ano yung resurrected? Yung inward man. Paano na resurrect ang inward man? Na born again. Paano na born again? Tinanggap si Kristo, sumunod sa panalangin. Medyo doubt ako doon na yun ang ligtas na eh. Hindi, sabi ng 1 Corinthians 4:15, paano isinisilang na muli ang isang tao? For though you have 10,000 instructors in Christ, bagaman marami daw mga tagapagturo kay Kristo, yet have you not many fathers, pero wala kayong maraming ama. For in Christ Jesus, sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus, I have begotten you through the gospel. Kayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng ebanghelyo. So pag tinanong ang isang Kristiyano, alam niya ano yung gospel. 1 Corinthians 15, yung kanyang pagkapako, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. At ang importante doon, sa pagkaunawa ng isang mananampalataya, dapat master yun ng isang Kristiyano, ay alam niya na sa kanyang bahagi ng kanyang pagkatao, yung napako, namatay at inilibing ay nirepresent ni Christ yung kanyang outward man, yung kanyang physical na pinananahanan nung sin in the flesh. And doon sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang nirepresent ni Jesus, kaya tayo resurrected na, isinamang binuhay na maguling kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan, ay yung ating dating patay na espiritu, binuhay. Kaya sabi doon, Colossians chapter 3, if you then be risen with Christ, so tumutukoy dyan, yung mga born again, resurrected na. Pero nung araw, malabo sa atin ang katotohanan na yan, dahil yung resurrection of the dead ay iniintay pa natin. Future. Pero ngayon, malinaw na pag ikaw ay na born again, na-resurrect na yung iyong espiritong kasama ni Kristo Jesus sa kalangitan. Amen po ba? Di ba? So makikita natin dyan, if you then be risen with Christ, kung talagang ikaw ay na born again, anong sabi dyan? Seek those things which are above. Pag sinabing above, ang ating isipan, hindi yung geographical place na langit sa natural. Hindi po spiritual yan. Ang tinutukoy po dyan, na heavenly ay itong cross. Seek those things which are above. Bakit? Where Christ seated on the right hand. Kasi after the cross, namatay si Jesus, kasamang inilibing, yung outward man, and then sa kanyang resurrection, inilakip. Natandaan niyo ba, sa lahat ng nangyari kay Kristo Jesus sa krus, tayo ay inilakip, isinama. Kung ano ang nangyari kay Kristo Jesus, ang akin nga pong illustration ay itong libro, parang ikaw ay nandun sa libro, kung saan mo ilagay yan, nandun ka rin. So tayong lahat inilakip ng Diyos sa nangyari kay Kristo. Kasi nirepresent niya lahat ng tao. Siya'y napako, namatay at inilibing, yung ating outward man ay inilakip na napako, namatay at inilibing kasama. Kaya ang sabi ng Romans chapter 6, ibilang mo, count yourself, isama mo ang iyong sarili sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Count yourself. Huwag mong i-echepwera sarili mo. Sapagkat lahat ng ginawa ni Kristo Jesus, walang pinipili. Pantay-pantay para sa lahat. Ano man ang iyong kalalagayan, ano man ang itsura mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang experience mo, sa lahat ng nabubuhay na tao, isinama ng Diyos, inilakip kay Kristo Jesus. Kaya sabi doon, likewise, reckon ye also yourselves
Bakit sinabing likewise, gayon din naman kayo? Kasi yung gayon din naman kayo, involve yung dalawang party. Yung unang nag-reckon, yung Diyos, inilakip tayo. Pangalawa, yung faith mo, isasama mo sarili mo. Reckon yourselves. Reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Patay na tayo sa kasalanan. Tapos na yung kasalanan after the cross. Amen. Sa yun, ang liwanag nung bisa ng ginawa ni Jesus. But alive unto God. Nabuhay na magmuli ka, yung dating patay na espiritu, resurrected na, risen. Kaya yung if ye then be risen with Christ, resurrected na yon. Kaya ang daming nagiging maliwanag na kaunawaan sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating pag-aaral kung nakapokus ka. Kasi looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Anong ibig sabihin nun? Pag binasdan mo lang yung ginawa ni Jesus, pag naging perfect sa'yo yung mga bisa ng ginawa ni Jesus, yun na yung faith mo. Faith of Christ nasa iyo. Kaya kailangan nagkakaisa tayo doon. Unity in faith. Unity in the Spirit. Hindi yung unity sa fellowship ng tao. Ang nangyayari sa maraming organization ngayon, ang kanilang iniingatan, yung kanilang fellowship, yung kanilang organization. At kapag ka ikaw, halimbawa, ay nag-share sa kanilang isa at nabuksan at naliwanagan at nadala mo yon, ang sasabihin sa iyo, ikaw ay nagkukos ng division. Mali. Ang nagkukos ng division, yung fellowship ng tao sa Diyos, hindi yung fellowship ng tao. Sapagkat ang sinasabi ng Bible ay yung relasyon ng Diyos sa tao, nagkaroon ng reconciliation, nagkasundo. Pero yung mga nagkukos ng division that time, yung mga Sadducees, yung mga Pharisees, yung mga high priests, yung mga nasa ilalim ng kautusan na ayaw maniwala sa gospel, yung mga dapat na nanampalataya na sinisiraan pa nila ng loob, sila yung nagkukos ng division. Ang inihihiwalay nila yung relasyon ng Diyos at tao. Kasi ang pinag-uusapan sa Bible, magkaroon muli ng reconciliation ang tao dahil napahiwalay ang tao sa pamamagitan ng kasalanan. Sangayon sa Isaiah 59, ang Diyos at ang tao ang nagpahiwalay ay ang kasalanan. Pero binasak ni Jesus yung wall na nagpapahiwalay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At nagkaroon ng reconciliation, pagkakasundo. So ngayon, pag nagpipreach yung mga apostol, that time ng gospel against ang mga antichrist ay ang mga religious leaders that time na sinisira yung pangangaral ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo. They are causing division. Hindi yung fellowship ng tao. Ang nakakalungkot ngayon, ikaw ay ikaw ay nagkukos ng division kapag nagpipreach ka ng gospel at pinapaliwanag mo na mali pa ang inyong paniniwala kasi nananatili kayo sa law, tinubos na tayo sa law, magagalit sila sa iyo. Pero hindi ba rin magalit sa iyo? Kasi ang ginagawa natin ay yung mandato ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoo niyan, agawin mo sila sa kapahamakan. Agawin mo sila sa kamalian. Dalhin mo sila sa katotohanan. Amen? Anong pinakamagandang tulong na magagawa mo sa iyong kapwa? Kung pinansyal, walang masama. Pero yung sowing in the Spirit, gamitin mo yung mga bagay ng physical, papunta doon sa spiritual. Yun yung pinakamaganda. Na yung ating buhay, yun yung sinasabi ko na, itong ating physical, magiging buhay sa mata ng Diyos. Magiging buhay itong physical sa mata ng Diyos kapag ka itong iyong physical ay nagiging instrumento na lamang or vessel of honor. Ang taglay-taglay ng iyong physical na katawan ngayon ay ang kayamanang nanggagaling sa langit, yung ginawa ni Kristo Jesus. Dala-dala mo yung pag-ibig ni Kristo. Ang sabi ng Hebrew, yung ating pinag-aralan last week, Hebrew 12 pala, 1 and 2, tingnan nyo. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sabi ng iba, yung cloud of witnesses daw, yun yung mga nasa, yung mga anghel, yung Diyos mismo, o yung mga mananampalataya na nasa langit, nasa kabilang buhay na. So great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ang sabi ng Hebrew, o Tagalog, kaya't yamang nakukugob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, great a cloud of witnesses. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin,
at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Actually, ito po'y sulat sa mga Hebreo during that time. Ang tindi ng persecution, ang labanan ay huwag kang aalis sa kautusan. Yung mabigat na pasanin dyan, ako naniniwala ako that is the law. Yung sinasabi po dyan na itabi namang walang liwag. Sabing itabi, iwanan ang bawat pasan. Mabigat na pasanin nga po yung kautusan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At yun din ang possible na kasalanan ng isang tao that time na hindi maiwan-iwan yung kautusan, mabigat na pasanin. Yan yung magiging kasalanan. Bakit? Kasi pagka nanatili ka sa law, ay di binabalyo ka mo against ka sa ebanghelyo, against ka kay Kristo. Kaya sabi doon, iwaksi daw yung mga mabigat na pasanin na nagiging hadlang at nagiging pagkakasala na pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Ibig sabihin, magpatuloy sa pananampalataya. Po. And then, sabi ng verse 2, ito yung pinakasusi, na masdan natin si Jesus. Looking unto Jesus. Dapat yung focus ng attention mo, wag laging, ito, given na to, mabubuhay ka sa lupa. Pero yung dapat ang focus ng pinakamahalaga sa iyo, kayamanan, itong ginawa ni Jesus sa krus. Looking unto Jesus, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ang gumawa ng pananampalataya ko, ng pananampalataya mo, ang gumawa ng ating pananampalataya, ang dapat nating pagkaisahang pananampalataya ay itong ginawa ni Kristo, ang gospel. Lalo na yung gospel na ipinahayag na mystery kay Apostol Pablo. Kakaunti nakakaunawa niyan. Iba ang karamihang takbo ng pagkaunawa sa gospel. Bagaman mayroong cross, pero ang sabi ng 4:3 ng Korinto, if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong, pag sinabing may talukbong, hindi maliwanag. It is hid to them that are lost. Natatalokbungan lang ito sa kanila na naliligaw pa. Lost kasi sa iba nga napapahamak pa May danger ba? Yes. Kaya hindi majority is the winner. Huwag tayong matangay nung kakaunti lang tayo. Ang matangay tayo doon sa liwanag ng salita ng Diyos. Matangay tayo doon sa liwanag ng sinasabi ng Bible. Kaya looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, na siya ang sumakdal, gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Yung pag sinabing gumawa, the author and the finisher, complete. Kaya yung natanda niyo ba yung ating binasa sa 1 John chapter 4 verse 18 na perfect love casts out fear. Ang sakdal na pag-ibig. Ano yung sakdal na pag-ibig? Yung pinerfect ni Jesus na pananampalataya natin, nakatubusan natin, na tayo'y tinubos na sa kasalanan, tapos na yung bisa ng kasalanan. Kung tapos na yung bisa ng kasalanan, wala ka na sa paghatol. So maliwanag yung sinabi ng Romans 8:1, therefore there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Bakit mo malimit nating sabihin yung talata na yun, pero hindi natin naiintindihan? Bakit mayroon pa rin condemnation? Sabi dyan, therefore there is now no more condemnation. Conclusion nga, pagka sinabing therefore, conclusion yon. Na after the cross, therefore, there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Kung wala ka ng condemnation, wala ka na sa paghatol, kasi hinatulan na sa katawan ni Jesus ang kasalanan, sangayon sa Romans 8:3, hinatulan na sa katawan ni Jesus ang kasalanan, kaya ang lahat ng sumampalataya, sapagkat inilakip ang lahat ng tao, at ikay nanampalataya, ibinilang mo sarili mo, isinama mo sarili mo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, born again ka na. Ikaw ang tunay na born again. Resurrected ka na. If you therefore be risen in Christ, ang hinahanap mo palagi, ang focus mo palagi, yung mga ginawa ni Kristo Jesus. Kayamanan mo yun. Kasi lalong lumiliwanag ng lumiliwanag. Lalong inspirasyon mo yun. Kahit na minsan may pagsubok, kahit na minsan hindi lahat ng pangarap mo ay natupad sa buhay sa lupang ito, hindi tayo totaling parang wala ng pag-asa. Kaya sabi ng Bible, ang sumampalataya ay kailan may hindi mapapahiya. Ganong kaganda yon, na hindi ka kahiya-hiya. Aaring sa paningin ng ibang mga tao, nababa ang tingin sa iyo, kahiya-hiya ka. Pero sa paningin ng Diyos, hindi tayo
mapapahiya. Amen? Napakaganda nung perfect sakdal yung pagkaunawa mo. Yung inumpisahan ni Jesus, siya rin ang tumapos, tapos na ang bisa ng kasalanan, wala ka na sa condemnation, righteous ka na. Kaya sabi nung 1 John 4:18, perfect love casts out fear. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng tao. Paano nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa isang tao? Naunawaan niya na si Jesus, kung ano yung bisa ng ginawa niya, tapos na yung kasalanan. Wala ka ng takot. Sa iyong isipan, maliwanag yung sinasabi ng Hebrew 9:14. Gaano pa daw ang dugo ni Kristo Jesus, who, through the eternal Spirit, kaya nga yung ginawa ni Jesus in the Spirit who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Purge. Pag sinabing purge, pinurga, nilinis. Anong pinurga? Anong nilinis? Your conscience. Saan ang conscience natin? Yung sa ating isipan. Hindi na guilty yung inward man mo. Wala nang bisa ang inward man mo. Yan po ay meron ng eternal life. Secured na. Kaya meron ka ng katiyakan. Pagka perfect sa isipan mo, alam mo, malinaw ang ginawa ni Kristo Jesus, purge your conscience from dead works to serve the living God. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay talagang secured na at nasa kanyang kaharian. Meron ka ng eternal life. Matuwid na yon. Kaya wala ng condemnation yon. Hindi na yun parurusahan. Kasi hindi na yun maaapektuhan ng kasalanan. Amen? Sana habang tumatagal, nakita niyo yung ganda nito. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Bakit dead works? Kasi pag ikaw ay nasa kautusan at may bisa pa sa iyo ang kasalanan, parang walang ginawa ang Diyos sa iyo. Yung mga gagawin mo, walang kabuluhan. Hindi ka nakapaglilingkod talaga sa buhay na Diyos. Ang isang tao na malinis na ang isipan at wala nang takot sa kaparusahan, alam niya na sakdal ang pag-ibig ni Kristo Jesus at hindi na wala ng bisa ang ginawa ni Kristo Jesus, ang paglilingkod mo sa Diyos ay count na talaga. Counted ba? Hindi nasasayang. Nakapaglilingkod ka talaga sa buhay na Diyos. Pero kapag nananatili sa iyong may bisa ang kasalanan at pag nagkakaroon ng altar call, andun pa rin yung condemnation, andun pa rin niya inilalagay sa isipan na ikaw ay makasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, patay. Nasayang ang ginawa ni Kristo Jesus. Gano'ng kahalaga yung alam mo na ang ginagawa mo, alam nyo, pagka maliwanag sa iyo ang gospel, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kasi yung paglilingkod mo, katanggap-tanggap sa Diyos. Pero kung masipag ka sa paglilingkod, umahayo ka, pero may bisa pa ang kasalanan, naku po, yan ang nakakalungkot. Hindi perfect ang pag-ibig ng Diyos. Andun pa rin yung fear, andun pa rin inakalagay yung pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at hindi ka nakapagsisi at ikaw ay, anong tawag doon, nabangungot. Ano sabi? Nasa kaparusahan pa rin siya. Di ba malungkot yon? Kaya ang matibay na ebidensya sa isipan. Sa isipan, wala ng takot. Sa isipan, andun ang katiyakan. Kaya masaya kang nabubuhay kahit na mayroong mga problema, ang buhay mo hindi totaling parang mabigat na pasanin ba? Mabigat na buhay ba? Meron kang joy. Yung joy of salvation, kahit na meron kang mga problemang dinaranas, hindi nawawala yon sa iyong isipan kasi yung isipan ng isang nakaunawa at malinaw sa kanyang paningin, ang ginawa ni Kristo Jesus ay wala nang takot, malinis na ang kanyang isipan sapagkat alam niya tapos na sa kanyang inward man ang bisa ng kasalanan. Amen? Kaya kahit matingin yung may mga malulungkot na bagay, pero yung joy of salvation, hindi na mawawala yun. Inspirasyon mo pa nga yun na makaka-move on ka sa lupang ito kahit na minsan anong bigat na nangyayari. Meron kang inspirasyon. Yun ang kagandahan ng maliwanag sa ating isipan ang ginawa ni Kristo Jesus. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya, kagaya, napaka-importante po niyang
Seek those things which are above. Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Where Christ seated on the right hand of God. Ito po yun, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano po ba yung affection? Emotion? Feelings? Tama? Pag-iisip. Pero yung pag-iisip na yon, kasama yung emotion, feelings. Ang ibig sabihin nun, pati yung iyong senses, yung feelings mo, na-dominate. Noong maliwanag sa iyong isipan na maganda, nakita ng ganda ng iyong isipan, spiritual eyes, which is our mind. Yung ganda ng ginawa ni Kristo Jesus, na-captive ka. Kaya pati yung feelings mo, natatangay nun. Kaya yung affection mo sa mga bagay ng panlupa, nalelesen. Hindi ka masyadong natatangay dito. Ano man minsan ang nangyayari sa mundong ito, alam nyo, yung mundong ito, hindi lahat ng panahon maganda. May panahon ng tag-init, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng bagyo, may panahon ng may lindol, may krisis, may panahon ng masagana, may panahon ng smooth, pero may panahon na may problema. Ganyan ang buhay sa mundong ito. Kaya kapag yung affection mo andito, maraming mga tao, pag may mga negatibo talaga, totally down na down. May mga nagsusuicide. Kasi bakit? Kasi yung affection nila, nakapokus lang dito, yung kaligayahan nila. Pag nabigo sa pag-ibig, pag merong mga bagay na negatibo sa kanyang physical, pagka merong mga hindi normal, bagsak na lahat, parang wala ng pag-asa. Pero pag nakita yung ganda ng pangako ng Diyos, which is spiritual, heavenly, and eternal, ano man minsan yung kapansanan dito, hindi totaling down na down. Bakit? Kasi yung kanyang emotion, maging yung kanyang senses, hindi natangay ng mga bagay na narito kung hindi sa mga bagay ng ginawa ni Kristo Jesus. Ganun po kaganda to. Kung bakit dapat lang talaga i-focus natin, ituon natin yung ating isipan. Set your affection on things above, not on things on the earth. Pagtapos sabi ng verse 3, for ye are dead. Patay na raw tayo. Saan? Yung daw itong ating physical, kung tutuusin, alam mo na ito ay kasama sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi mo na masyado itong pinapahalagahan. Pinapahalagahan mo na nga lamang ito para maging vessel of honor ng ginawa ni Kristo. And your life is hid with Christ. Ang buhay daw natin ay nakatago ng kasama ni Kristo Jesus. Yun po yung napakaganda rito. Your life is hid with Christ. Nandun ko na sa nakapaloob na ang buhay mo kay Kristo. Kaya nga sabi ko nga, pag tayo nag-grow, ang purpose na ng buhay mo, nababago. Hindi na yung pag-iisip mo, kagaya ng pag-iisip ng taong unbeliever. Iba na ang kaligayahan mo. Although nag-e-enjoy ka sa physical, pero hindi focus lamang doon. Kung hindi, ang pinaka-ultimatum na kaligayahan mo na, pati yung emotion mo, tangay-tangay na ng kagandahan ginawa ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, mas kayamanan mo na yung ginawa ni Kristo. Yun na yung inspirasyon natin, mga kapatid, habang nabubuhay tayo sa lupa. Nag-shift na yung mind mo. Na-renew na yung mind mo. Paano na-renew? Sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Amen. Kaya, ulitin ko, Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him. Isipin ninyo, yung joy ni Jesus, na nasa Kanya, taglay-taglay niya nung siya nasa lupa, hindi yung physical na pamumuhay sa lupa. Although nakipag-picnic siya sa kanyang mga alagad, di ba? Umattend siya ng kasalan sa Kana ba yun? Sa Kana? Gumawa siya ng alak. Pero ang kanyang joy, sabi diyan, who for the joy that was set before Him. Ano yun? Yung joy niya, yung tayo ay mailigtas. Bakit? He endured the cross. Endured the cross. Tiniis niya ang cross. Bakit? Despising the shame. Hindi niya alintana yung kahihiyan. Nakakahiya yung ipinako ka sa
ibinitin ka sa punong kahoy. Kasi sabi ng Galatians chapter 3, verse 13 and 14, pumunta muna tayo doon. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Siya'y naging kasumpa-sumpa para sa atin. For it is written, nasusulat, curse is everyone that hangeth on a tree. Kasumpa-sumpa ang ibinibitin saan? Sa puno kahoy. Pag sinabing kasumpa-sumpa, nakakahiya ka. Balik tayo sa Hebrew 12, verse 2. Despising the shame. Hindi niya alintana yung kahiyan. Parang yung mga magulang, di ba? Pagka yung para lamang sa kanyang pamilya, minsan kahit na anong magagawa niya para maisolba niya yung kanyang pamilya, hindi niya alintana minsan yung kahihiyan. Minsan nangungutang siya para mapag-aral niya yung kanyang anak. Kahit na sabihin, ba't ka nangungutang? Wala ka ng pera? Bay, o kaya mo ginagawa yon para sa pamilya mo, pagmamahal mo. Hindi mo alintana yung kahihiyan. Naalala ko nung araw, nung ako'y nasa palengke, may dala akong mga frame nung parang ginagawa ko sa painting. Akala, nagbebenta ako ng mga frame. Dumaan ako sa palengke, kasi doon, sinasanti nakatira sa Villa Silangan. Minsan naandun kami, dadaan ako sa palengke, bago ka makarating sa Villa Silangan, dadaan ka sa palengke ng Kalamba. Dala ko yung mga frame. Akala, nagbebenta ako ng nung frame, naglalako. Si pastor, sabi niya, talaga naman para lang makabuhay Sabi ko, hindi. Para doon sa mga portrait na ginawa ko. Pero maaaring maggawin ng isang tao yon para sa kanyang mga anak. Hindi niya alintana yung kahihiyan. How much more si Jesus? Hindi niya alintana yung kahihiyan na siya'y mapako sa krus. Alang-alang ang joy niya, ang kagalakan niya. Kaya yung affection niya, yung kanyang maging yung senses niya, tangay-tangay, nakontrol yung kanyang body, na tayo ay matubos. Hindi niya alintana yung kahihiyan na kanyang haharapin. Alam niyo ba nung ibinitin si Jesus, naked siya. Walang saplot, nakakahiya. Nagsumisimbolo yon na yung kahihiyan natin, kinuha ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi niya alintana yung kahihiyan. Despising the shame that is set before Him. Bakit? Kasi nga, yun yung before the foundation of the earth, itinalaga na niya sa pag-ibig. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Pag naintindihan natin yun, makaka-capture ka. Ginawa ni Jesus yun para sa atin, hindi niya alintana ang kahihiyan. Ganong kalaking pagmamahal yun. That's why, kung maunawaan ng isang Kristiyano ito, ang buhay niya, hindi siya mahihiyang italaga niya yung buhay niya kay Kristo. Hindi siya mahihiyang nabubuhay siya kay Kristo. At yung sinasabi ng Romans 1:16, tingnan natin. Kung si Jesus hindi kanya ikinahiya, dapat tayong mga mananampalataya na nakaunawa ng sakdal na pag-ibig ni Kristo Jesus, ang sabi ni Pablo, for I am not ashamed. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Sino yon? Si Kristo Jesus. Ipinagmamalaki niya. No matter what, kung siya'y makulong, kung siya'y pagtawanan, kung siya'y hindi maintindihan. Pero ang alam niya, yun ang pinakamalaking pag-ibig na maibibigay mo sa iyong kapwa-tao. Yun ang pinakamataas na antas na tulong na benefits lampas sa halaga ng pinansyal. Sabi ko nga kanina, kung mayroong mga tumulong sa iyo, the best na maibibigay mong parang tanaw ng utang na loob, ibahagi mo ang ebanghelyo. No matter what. Kung baliwalain niya yun, wala tayong magagawa. Pero hindi natin dapat ikahiya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Doon lamang maliligtas ang isang tao. Ang pinakamataas na antas ng kaligtasan mula sa eternal death. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Hindi tayo ikinahiya ni Jesus. Tayong lahat, bakit tayo tinawag na katawan ni Kristo, mga batong buhay, tayong tinawag na mga precious stones, tayo yung tahanan ni Kristo in the Spirit, secured na, mayaman na yung ating espiritu, naging dukha siya para tayo yumaman. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay, meron tayong magagawa na nakalulugod sa Diyos na buhay at walang iba. Huwag nating ikahiya yung ministeryo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa mga tao na tapos na ang bisa ng kasalanan, ipahayag natin. Huwag nating ikahiya. Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Ito po yung sinasabi, ano yung ginawa mo habang nabubuhay ka sa lupa? Talaga bang
tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo? Sinuportahan mo ba ang ministry ni Kristo? Amen? Blessed po ba kayo?